Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Meron tayo ditong dinating na isang Fundura na single door refrigerator. Ang nangyari po nito ay nagpunta ako dun sa tsahin ko at nakita ko na ito ay iniwan lang dun sa likod ng bahay nila. Ang sabi ko, bakit hindi dinala sa akin at nagawa? Naipagawa na raw niya dati sa iba, kaya lang hindi naman daw nagtagal. Bumila sila ng bago kasi ang akala niya nasa abroad pa rin ako. So ang ginawa ko ay kinuha ko at ating ayusin. So bago po tayo magsimula ay nais ko lang kayong pasalamatan sa mga patuloy na sumusuporta sa aking mga video at patuloy na nagsusubscribe. Marami pong salamat sa inyong lahat. So yan, isa yung Fundura. Ayan, ito yung kanyang loob. Maganda pa yung loob ay Kompleto pa man din yung naman ng loob niya. Ayan, may pinamahayan pa. So ito yung kanyang bandang likuran. Ayan, na-repair na yan. Ayan mayroon ng charging line. Ang nangyari dito, system reprocess lang. Ayan hindi siya nagpalit ng filter dryer. At basta lang siya nagkarga. Hindi katulad ng mga ginagawa natin na kahit na sabihin na magsisystem reprocess tayo, automatic nagpapalit tayo ng bagong filter dryer. So ito po yung ating gagawin. Sabi nga ng tita ko nagastusan lang daw siya rito, hindi naman daw niya napakinabangan. Ang nangyari tuloy ay bumili lang daw siya ng bago. So yan, tingnan muna natin yung kanyang plug kung okay. Yan. So ito yung kanyang plug. Isinit lang natin sa ohms yung ating meter. So yun, nakakakuha tayo ng 12.6 ohms. Ilagay natin siya sa ground. Tingnan natin kung may body ground siya. Ayan. Dito pagkasamahin lang natin yung ating linya. Ayan. Yun. Sabay kaskas dito sa body niya. Ayan. So wala, ibig sabihin wala tayong nakuhang body ground. Paandarin natin. Ilagay lang natin sa amperes. Paandarin natin. Ayun. Maandar pa. Sa kabila ng matagal na na-stack maandar pa siya. Ayan. So hindi natin patatagalin yan. At baka mayroon siyang moisture sa loob. Baka sipsip pa yung compressor. So ang gagawin natin dyan, bubunutin natin tong suction line. Yung evaporator section muna. Yun agad ang ating ililigtas. Bago natin susundan itong condenser, doon muna tayo sa evaporator nya. Medyo duda ako sa lugar na to. Ayan malangis. Ayan. Siguro sa katagalan pumutok na dahil nga sa puro kalawang na yan So papalitan natin yung lugar na yan. Ayan, hanggang doon. Papalitan natin yan. Sabay bunutin na rin natin itong kanyang condenser. Palitan naman din natin ng tubo yan kasi nga ayan may butas doon ayun sa lugar na ayun nakikita. Sabay putulin na rin natin dito sa lugar na to. Bulok na itong lugar na to. Ayan Galagay tayo ng charging line dito para sa pagliligtas natin. Sabay gamit itong ating DIY na compressor. Ito ay mga sinauna. Yan. Matsushita ang tatak niya at ang preyon na ginamit niya ay R12 pa. Phase out na yung R12 ngayon. Yan ang ginawa lang natin na DIY na pang test. Tatakpan natin tong capillary. Pagligtas tayo. So yun, lagyan lang natin siya ng 100 PSI. Yan, ayun. 125 PSI. Antayin natin siya na mga 3 oras. Ilinis natin ng malinis na malinis at dudugtungan natin siya ng copper tube dito sa lugar na to. So meron tayo ditong yan, pang condenser yan, mga kinakalas dun sa mga lumang refrigerator. Ayan So yan ang idudugtong natin. So gamit itong ating bronze rod. Ayan, bronze rod yung ginagamit natin.
Sinausaw lang natin to sa borax. Yan ang ating ipanghihinang. Yung ating yan. Kailangan yung so yan, okay na. So titingnan naman natin itong ating binabaran. After ng 3 hours, ayan siya. Hindi nagbago. So ililipat natin dyan sa condensing side para dyan naman tayo magliligtas. So yun nga po, pagkatapos ka ng mahigit 3 oras dun sa evaporator section ay wala tayong nakitang leak. So inirelease natin at dito naman tayo ngayon gagawa sa condensing unit. Titingnan natin kung dito naman siya may leak. Pero ang akin ko to baka wala na kasi tatanggalan natin yung mga bulok na tubo kanina eh. Pero ganun pa man, siguraduhin natin. So yan, lalagyan natin ulit siya ng mga 125 PSI. So yan, mahigit 125. Obserbahan din natin siya after 3 hours. Pero sa tingin ko wala kasi hindi siya nagalaw eh. Pero ganun pa man, siguraduhin natin. So yan nga, palibasa ngayon lumampas na yung mahigit 3 oras ay hindi naman nagbago yung kanyang pressure, kaya ipoproceed na natin yan, i-release natin at magpa-plasing na tayo. So release na natin. So yan, gamit yung ating nitrogen, pina-plasing natin siya. Yan, sisimula na siyang lumabas. Oh, ayun, may tumutulo na. Ayan oh, konting plasing pa at okay na yan. So yan, nalabas na yung mga langis dun sa loob. Binumba natin ng 141B yan. Basang-basa na yung simento. Yan, marami na yung lumabas. Tuloy lang natin ang pagkuplasing. So yun, nalangis din. Ayan, may langis din sa evaporator. Palibasa nga hindi na plasing ng unang gumawa. Yan, talagang inuubos na yung 141B dun sa loob at saka yung langis. So lagyan natin 141B. Yan, dire-diretso lang sa loob yan. Ayun oh. So lagay lang ng lagay. Sadyang inihiga natin yan sa una. Pagkatapos sa final yan, tatayo na natin mamaya yan. Kailangan lang kasi madali siyang pumasok eh. Kasi nakahiga, madaling mag-plasing, madaling pumapasok yung 141B, madali rin siyang lumabas kapag ka nasa loob na saka natin itatayo. Halos linis na. Wala na halos nasirit. Sabihin niya na malinis na yan. Ay, sa lakas oh, parang tubig oh. Wala na, malinis na. Wala nang langis. 141B na lang yung nalabas, ayan oh. Malinis na yan oh. Wala nang langis, ibig sabihin okay na yan. Sasairin lang natin yung 141B na yan sa loob. Ayan, tinakpan natin yung condensing side nya dahil malaking tubo nyan. Siguradong pag binugahan natin yan, lagaslas na yan dyan. Birahin na natin. Yun, sagit-sit na eh, puro langis din eh oh. Kubos na yung ating isang lata. Dinudos na natin lahat yan. Yan na. Final na yan, malinis na yan. Pati yung condenser nya malinis na. So yan, last na yan. Dami lumalabas, ayan oh. Final na yan. Puro 141B na yan. Wala nang langis yan, ayan oh. So dito naman tayo sa condensing unit nya. Ayun oh. Ayan oh. Malinis na yan. So okay na yan. Wala na. Malinis na. Ayan oh. Yan, malinis na oh. So okay na yan.
So, chichikin natin ngayon yung compressor, kung ano yung tayo ng langis niya. Natin dito. Tingnan natin ang, ayun, maganda. Maganda yung langis niya, ayan. Oh. Wala siyang tubig, ibig sabihin malinis. So, yan. Tulad ng dati, pag naggawa tayo na rin, nagpalit tayo ng filter para siguradong maganda yung trabaho natin. Ayan. Hindi tayo gagawa ng hindi tayo nagpapalit. Kasi napakahalaga ng filter dryer. Lalo na sa mga refrigeration. Kabit na natin to para maganda. Tingnan natin para bago tayo abutan ng ulan. May ulan na eh. Palibasa ay panahon ng tag-ulan na yun. Sama ng panahon, bago pa yata ang parating. Yan. So, papasok natin yan, konti lang yun. Hanggang dito lang yan, sa lugar na yan. Pasok natin. Inabot na tayong hapon, palibasa nga ay malapit ng umulan, kaya minadali natin yung ating paghihinang, pero siguraduhan naman yan. Yan. Okay na yan. So dahil nga sa abutin tayo ng ulan, pinasya natin na babaran lang muna tayo sa ng nitrogen. Hindi tayo magkakarga kasi abutin lang tayo ng moisture niya kapag nagkarga tayo ng naulan. Ay ako pa naman hindi gumagamit ng flow. So ang gagawin natin, bababaran lang natin. Bukas na natin itutuloy. Total, gabi na rin naman. Ayan. Tatandaan lang natin yung kanyang pressure. Ayan. 110 PSI. So, yan nga. Pagkatapos ng magdamag, ayan, hindi nagbago. So, ang gagawin natin dyan ay babaklumin natin siya ngayon. Salamat nga tayo at medyo ganda ng panahon ngayon. Ayan, mainit sa labas. So, yan. Magre-release na tayo. Magbabacuum lang tayo ng mga 10 minutes. So yan, nag-initial lang tayo ng 55. Papandarin na natin. Bali, ayan, nag-initial lang tayo ng 10 PSI. At pagkayari yan, okay na yan. Iintayin lang natin na uminit itong kanyang filter dryer. Kasi ang basihan ko dyan, dito ako bumabase sa filter dryer. Kapag kaya ni mainit na, okay na yan. Nakakakuha tayo ng 0.7 amperes sa initial niya na 10 PSI. Yan, meron tayo daw kuhang 8 PSI. At yung kanyang filter ay mainit na. So, tatanggalin na natin yan. Okay na yan. Tanggalin natin to. Yan. Sabay higpit sa pito. Kita natin yung kanyang pito. Pitan lang natin mabuti. Ayan. Sabay takip. Sabay ligtis niyan dito. Ang ginagawa ko muna niyan, sinasarado ko yan bago ko siya nililigtis. Ayan. Hindi ko nililigtis sa mismong pito yan. Ayan ah. Kasi yung tubig niyan may tendensing pumasok sa loob. Kaya ang ginagawa ko dyan, sinasarado ko kasi kung may leak yung pito niyan, dito pa lang makikita na yan. Ayan. So, tingnan natin ang loob. Tingnan natin kung maganda yung hazing niya. Yun. Yan ang lagi kong hinahanap pag nagagawa ko. Yung lagaslas ng tubig na yan. So, okay na yan. Wala siyang ilaw, papalitan natin ng ilaw yan. So dyan nga po natatapos muli yung isang project natin na isang kunduran na ayaw na po sana ipagawa ng aking tsahin, pero nung ako'y nakita niya ay pinagawa niya. Maraming pong salamat sa patuloy niyo pong pag-subscribe sa akin at pagtangkilik sa aking mga video. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat at nawa po ang biyaya at pala ng ating Panginoon ay sumapat. Maraming pong salamat. God bless po.